Okay. Magandang hapon mga kapatid. At tayo po ay narito upang magpatuloy sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At ating pong patuloy na pag-aaralan ang paksa na nakalahad o nakatala sa aklat ng Apokalipsis 14 verse 7. At ang topic po natin natin pag-aaralan ay tinatawag na sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol o paghuhukom. So, ito po yung paksa natin pag-aralan sa aklat po ng Revelation 14 verse 7. So, bago po tayo manalangin mga kapatid ay inanyahan ko po sa sino mang nakapanood ng ating video ito upang patuloy nating masubaybayan ang ating video ay inanyahan ko po mga kapatid na mag-subscribe po kayo sa ating channel upang patuloy tayong papalain ng Panginoon at ang mga mensahe na ating mapakinggan ay maghatid sa atin sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. So ngayon mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating pag-umpisa. Dakila ka at Diyos na makapangyarihan ka sa lahat na ang tahanan ng Panginoon ay nasa katastasan ng kalangitan. Patuloy kami Panginoon na papasalamat sa iyong kabutihan na ako ay binigyan mo muling pagkakataon na may hayag ang mga katotohanan ito sa aking mga kapatid. At hindi lamang Panginoon sa mga tao na sa mga taong hindi pa nakakaalam ng mga katotohanan tungkol sa paghatol mo Panginoon sa sanctuary sa langit. Tulungan mo po kami Panginoon na ang mensaheng ito sa pamagitan ng iyong karunungan ay may hayag ito Panginoon. Ako, Panginoon, na magsasalita ay gamitin mo ako, O Diyos, bilang instrumento sa gawain mo, Panginoon. At ang salitang ito, Panginoon, ay magkaroon ito ng pagpapala sa mga nakikinig, higit sa lahat, Panginoon, sa mga hindi pa nakakaalam sa iyong katwiran. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng ito, pangunahan ang bawat isa sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan, Panginoon, ang pabalita na nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa pagdinig sa aming panalangin ngayon sa pangalan ni Jesus na may tagapagligtas. Amen. So ayan mga kapatid, no? Tayo po ay mag-aaral na ang ating topic ay nasa Revelation 14. Nakapokus po tayo dito sapagkat ang ating pong paksa ngayon ay ang pamagat ay paghukom o judgment ng Panginoon. Ayan. Sa ating patuloy na pinag-aralan, ating pong tinalakay ang aklat ng Revelation 14, 6 at hanggang 7. Nakapokus po tayo dito mga batid. At ang ating tinapik nung nakaraan yung magbigay kaluhatian sa ating Panginoon. So, ayan. Kaya ang ating pong topic ngayon ay sinasabi dito, silabi niya na malakas na tinig, matakot kay sa Diyos, magbigay kaluhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghuhukom. So itong paghuhukom ang ating pag-aaralan kung kailan dumating ang paghuhukom ng ating Panginoon. At sa sunod po ay yung araw ng pagsamba, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa, at ng dagat at ng bugal na tubig. So abangan niyo po yan, no? So napakahalaga po yung mga topic nito nakalahad sa aklat ng Revelation, Apokalipsis 14, 7. Okay? So ang ating topic ay dumating ang panahon ng kanyang paghukom. So ang tanong mga batid, kung dumating na ang panahon ng paghukom ng ating Panginoon, ang ating Diyos, ang tanong po ay kailan dumating ang kanyang paghukom? Ito po yung mahalagang tanong na dapat nating malaman sa ating buhay bilang naninirahan sa libutang ito. Kasi po, ito'y dapat nating malaman sa ating buhay kung tayo po ay namumuhay sa libutang ito. Na malaman natin ang paghukom na ginawa ng Panginoon. Ayan. So ngayon mga kapatid ay ating pong pag-aralan. Saan bang talata sa Biblia kung saan ang aklat ng banal na kasulatan ang magtuturo sa atin na dumating na nga ang paghukom ng ating Panginoon. So, ito pong aklat ng Daniel. So, aklat ng Daniel 8:13 verse 14.
Ating basahin mo, sabi dito, pagkatapos nito, narinig kong nagsasalita ang isang banal at sinabi ng isa pang banal na nagsasalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitahing ito? Tungkol sa patuloy na handog na susunugin at pagsuway ng sumisira at ang pagsuko sa sanktuaryo at sa hukbo upang yapakan ang mga paa. Itong nagtanong dito, isang banal, at sumagot yung isang banal, sabi dito, sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. So dito kapatid, mayroong binabanggit na 2,300. Kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Binabanggit dito yung paglilinis sa sanktuaryo. Ayan. Kung mayroong ginawang paglilinis sa sanktuaryo, kailangan natin mapag-aralan yung sanktuaryo. Kasi dito natin makikita yung paglilinis na ito. At itong 2,200 days sang sanktuaryo ang paglilinis na ito. Ang katuparan ng 2,300 na propesiya sa aklat ng Daniel. Okay? So, sa 2,300 hapon at umaga, ito po yung paglilinis sa sanktuaryo. Kaya mahalaga po natin pag-aralan yung sanktuaryo, mga kapatid. Ating pag-aralan, mga kapatid, yung sanktuaryo na itinayo ni Moises dito sa lupa para maunawa natin kung kailan ang paghukom ng Panginoon, sapagkat itong 2,300 ito po'y tumutukoy sa paglilinis sa sanktuaryo sa langit. Okay? Kailan ito? So ating pag-aralan ang sanktuaryo sa lupa na itinayo ni Moises. Ayan. Sa panahon ni Moises, nagtayo si Moises inutusan ng Panginoon na magtayo si Moises ng sanktuaryo. At ang sanktuaryo, kapatid, ay naitayo ito sa kalagitnaan ng mga bansang Israel. Ayan, nasa kalagitnaan nila. Inaitayo ang sanktuaryo. So, ayan. So, ang sanktuaryo, kapatid, ay mayroon po itong forma na tawag nito, 2 kwarto. Ayan. Sanktuaryo ay mayroong 2 kwarto. Ang sanktuaryo ay napaligiran ng makapal na kortina. Ito ang forma, parang ganyan. Makapal na kortina. At ang kortina ay tinatawag na courtyard. Ayan. Ang sanktuaryo po ay mayroong isang pintuan lamang sa bandang silangan. May isang pintuan sa bandang silangan. Ang isang pintuang ito ay nagpapakita na mayroong 100 o isang way lang lamang patungo sa kaligtasan. At itong pintuang ito, kapatid, na nag-iisa sa pintuan sa bandang silangan, ay tumuturo po yan, kumakatawag po yan sa ating Panginoong Hesukristo. Nasabi ng Biblia sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ang ibig sabihin, kapatid, ang daan ng kaligtasan sa ating paglilingkod, walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng Gawa 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na siyang sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Kaya ang sanktuaryo, kapatid, mayroon po itong isang pintuan lamang na sa bandang silangan, na doon pumapasok ang nangangasiwa dito. So pagpasok mo sa pintuan, matatagpuan mo yung tinatawag na altar of burnt offering. Ayan. At bago pumasok dun sa sanktuaryo, ito po ay madadaanan itong tinatawag na hugasan ng kamay. Itong liver. Ayan. So, ayan, kapatid, no? Ang altar of burnt offering, sa bungad na pagpasok ng pintuan, dito ang mga tupa na inihandog o inihain o inaalay. Dito pinapatay at inihandog ang mga tupa bilang kabayaran ng kasalanan ng tao. Tinatawag itong altar of burnt offering. Burnt offering. Yan. Yan.
Kasunod naman mga kapatid, itong tinatawag na liver, ang hugasan ng kamay ng pari bago pumasok sa tolda. Yan. Bago pumasok ang pari doon sa sanktuaryo, sa tolda, ang tipanan, ang pari ay maghugas ng kamay. Dito sa hugasan, tinatawag itong liver. Ito ay kumakatawan sa bautismo. Ang paghugas ng mga kasalanan sa magitan ng palataya kay Jesus Christ o kay Kristo. Kinatawanan din ito ang paghugas ng kasalanan ng isang pari bago pumasok sa presensya ng Diyos. Ayan. So, ang tuldang tipanan ng sanctuary, mabatid, ang tuldang sanctuaryo ay may dalawa po siyang kwarto. Dalawang kwarto siya, no? Tinatawag itong dakong banal at ang pangalawa ay dakong kabanal-banalan. Ayan. So, ang naghahati sa dalawang kwarto ay isang napakamakapal na kortina. Makapal na kortina. Itong nagpapagitan sa dalawang kwarto. Ayan. Makapal na kortina. Ang kapal ng kortina ay 10 cm ang kapal. So, ang unang kwarto ay dakong banal. Tinatawag itong dakong banal. At ito ay mayroong 3 kasangkapan. Ayan. Anong 3 kasangkapan nandoon? Ito yung kandelero, dulang ng tinapay na handog, at dambana ng insenso. Yan po ang 3 kasangkapan doon sa sanktuaryo. Ayan. Ang kandelero po ay kumakatawan na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Mababasa po natin yan sa Juan 8:12. Si Jesus Christ ang liwanag. Okay? Ang dulang na tinapay na handog ay kumakatawan din kay Jesus Christ bilang tinapay ng buhay. Tumuturo lahat yan kay Jesus Christ. At ang dambana ng insenso o altar of incense ay nagpapahiwatig ng walang wangis na karunungan o righteous ni Kristo na siyang umakyat sa langit. Ang usok po ito, mga kapatid, ay kumakatawan sa matuwid na panalangin ng ating Panginoon Kristo. Tamang panalangin. Yan. Kaya itinatawag itong altar of incense. Yung usok doon, kumakatawan yon sa matuwid na panalangin ng mga banal. At ang panalangin ni Jesus Christ. Yan, mapatid. So, ayan. So, sa dakong kabanal-banalan, mapatid, sa pangalawang kwarto, mayroong isang kasangkapan lamang. At walang iba, ito ang tinatawag na Ark of the Covenant o kaban ng tipan. Ito ay gawa sa kahoy, ngunit mayroon itong ginintoang balot. Nakabalot siya ng mga ginto. Ang takip nito ay may solidong ginto na tinatawag na mercy seat. Sa ibabaw ng takip, may solidong ginto at tinatawag iyon na mercy seat. Ayan. O yan. Sa mercy seat, mga kapatid, mayroon pong 2 gininto ang anghel na tumatakip. Nakaganyan. Okay? At sa gitna ng anghel ay mayroong isang liwanag na kumikinang doon sa kalagitnaan. Na ito po ay tumutukoy sa presensya ng Diyos. Na kung tawagin ito ay Shekinah Glory. Yan po yung nasa kabanal-banalang dako. So, yung kaban ng tipan ay kumakatawan sa trono ng Diyos sa langit. Ayan. Ang nasa loob ng kaban ng tipan ay ang 2 tapyas na bato. Ang tapyas na bato ay walang iba ang 10 utos na ibinigay kay Moises. Ayan. At ang sumulat dito, mga kapatid, mismong kamay ng Diyos o daliri ng Diyos. Siya mismo ang sumulat ng kanyang kautosan. Ayan. Ang 10 utos ay ang pundasyon ng kanyang kaharian sa langit. At doon sa sanktuaryo. Pundasyon ng kanyang kaharian at pundasyon ng kanyang pamahala. Yan po yung 10 utos. Ayan, mga kapatid. So, ayan. Nakikita po natin ang sanktuaryo. Na itong sanktuaryo po ay may 2 kwarto.
Ang unang kwarto ay tinawag na dakong banal at ang pangalawang kwarto ay tinawag na kabanal-banalang dako. So, ayan. So, itong sanctuarium ito ay may dalawang kwarto at dalawang pangangasiwa. Dalawang serbisyo. Ayan. Ayan, mapatid, no? So, ang sanctuarium, mapatid, at ang serbisyo nito ay mga paaninaw sa plano ng kaligtasan. Ayan. Ulitin ko po, no? Ang sanctuaryo at ang mga serbisyo nito ay mga paaninaw sa plano ng kaligtasan. At ito po ay tumuturo sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang sakripisyo at sa kanyang ministeryo doon sa langit na bayan. Ating pong pag-aralan, mapatid, no? Kaya nga po, may dalawang pangasiwa ang ginagawa dito sa sanctuaryo. Sa dakong banal na dako, may tinatawag itong araw-araw na pangangasiwa. At yung kabanal-banalang dako, taunang pangangasiwa po ito, mga kapatid. Ayan, para lalo nating maunawaan ang ating pag-aaral sa sanctuaryo. Ayan. Sa araw-araw na pangangasiwa, mayroon pong inaalay na tupa. Hinahain tuwing umaga at tuwing hapon. Ayan, mapatid. Kapag ang isang tao, ayan, gumawa ng isang kasalanan o lumabag sa kautusan ng Panginoon para magkaroon ng solusyon ang kanyang kasalanan, kailangan po siyang magdala ng isang tupa o kordero. Na ang korderong ito ay walang kapintasan o walang dungis. Kailangan siyang walang sakit o walang karamdaman, no? Kung siya po ay nagkagawa ng kasalanan. At ang kasalanan na kanyang ginawa ay mayroong solusyon. Dadala siya ng isang tupa, dadalhin niya ito sa pari, at doon sa harapan ng dambana, mapatid, kanyang iaalay ang tupa para sa kanyang katubusan ng kanyang kasalanan. Bago niya ito papatayin, mapatid, ang tupa, kailangan siyang, ang kasalanan ay bilang sa gisag na ililipat sa perpektong kordero. So, paano? Kailangan siyang ihingi ang kanyang tawad, kanyang ipapatong ang kanyang kamay doon sa kordero, at yung kordero, magkukumpisal siya, magsisisi sa kanyang kasalanan, at tatanggapin ng kordero ang kanyang kasalanan. Maililipat doon sa kordero. At yung kordero, mabatid, ang kordero ay papatayin. At kapag pinatay yung kordero, mabatid, ang pare ay kukuha siya ng isang batya at sasahurin niya ang dugo ng kordero pinatay. At yung pare papasok doon sa banal na dako. At kanyang wiwisikan ng dugo yung kortinang makapal na nasa pagitan ng kabanal-banalang dako at sa kabanal na dako. Okay? Doon niya iwisik, 7 beses niya iwiwisik ang dugo ng kordero. At susunugin yung kordero doon sa altar ng sunugan. Yan po ang solusyon na ginagawa kapag ang isang tao ay nagkakasala. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Kailangan mamatay ang kordero. O yan, no? Kaya sabi dito, ano ang kasalanan? Ang sinumang gumawa ng kasalanan ay lumabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya kapag nagkaalabag sila sa kautusan ng Diyos, sila ay magdadala ng tupa para kabayaran ng kasalanan. Kasi ang tupa ang magbabayad ng kanilang kasalanan. So ayan, mapatid, no? Pagkatapos pinasal ang kordero, ay dadalhin sa altar at susunugin. Ang kordero, mapatid, na pinapatay ay kumakatawan po ito sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po ang sanctuaryo at lahat ng serbisyo nito, nakaturo ito sa plano ng kaligtasan. Ayan. Ang kordero ay kumakatawan kay Jesus Christ. Sabi ng Juan 1:29, ito yung
pahayag ni Juan tungkol kay Jesus Christ. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis sa kasalanan sa libutan. Ayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan mamatay ang isang tupa para mabayaran ang kasalanan. Ngayon mga kapatid, bilang naninirahan sa libutang ito, tayo ay nahulog sa pagkakasala. At ang solusyon sa ating kasalanan ay walang iba. Kailangan isang tupang mamatay. At ang tupang iyon ay kumakatawan sa ating Panginoong Kristo. Ito po yung solusyon sa ating kasalanan. Sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil tayo lahat ay nagkakasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ang solusyon? Walang iba. Ang kordero na papatayin para sa katubusan ng ating kasalanan. At ang kasalanan ito ay mapatawad sa magitan ng dugo. Kaya nga po, ang kordero sa ating panahon ngayon bilang makasalanan ay walang iba, ang ating Panginoong Kristo. Yan. Kaya sabi dito sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad. Ito yung regalo sa atin bilang makasalanan. Kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So siya yung kaloob natin para sa ating kasalanan. Yung kamatayan na ginawa ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo ng cross, ito yung kordero ng Diyos na namatay para sa ating kasalanan. Kaya nga yung serbisyo doon sa sanktuaryo ay tumuturo sa sakripisyo na ginawa ni Kristo sa Kalbaryo ng cross. Yung tupang pinatay doon ay tumuturo sa ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, tayo bilang makasalanan, kung hindi natin kikilalanin ang kasalanan, kapatid, hindi natin papagsisihan ito. Kailangan marunong tayong kumilala ng ating pagkakasala. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang kamatayang ito ay kinuha na ng ating Panginoong Kristo. Si Kristo po yung kaloob para sa ating mga kasalanan. Okay? So, gusto kong bigyan liwanag mga kapatid, itong tatlong talata na ating pag-aralan. Sa 1 Juan 3:4, 1 Corinto 15:56, at Hebreo 9:22. Ating basahin, no? Sabi sa 1 Juan 3:4, sino mang gumawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Kaya nga po kapatid, kapag ang isang bayan ng Diyos doon sa bansang Israel, kapag nagkasala sila, ang bayad ay ang kordero. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya nga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo kapatid na ang kasalanan ay hindi ito makabilang kung walang kautusan. Kaya nga po, kapag hindi natin kinikilala na tayo ay nagkakasala, hindi natin kinikilala na mayroong kautusan na magpapakilala sa ating kasalanan. Sabi ng Korinto, 1 Korinto 15:56, sabi dito, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. So, walang kapangyarihan ng kasalanan kung walang kautusan. Kaya nga po, kapag walang kautusan, wala rin kasalanan. Hindi magkakaroon ng pagkakasala kung walang kautusan. Kaya bakit mayroong kasalanan? Kasi mayroong kautusan. So, simple lang po mga kapatid, no? Kaya dahil kasalang tao, dahil lumabag sa utos ng Diyos. At ang solusyon doon, mga kapatid, sa paglabag sa kautusan ng Panginoon, ay ang kordero. At sa ating panahon ngayon, walang iba ang magbigay sa atin ng solusyon sa ating paglabag sa kautusan ng Panginoon ay walang iba ang ating Panginoong Kristo. Kaya sa Hebreo 9:22, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo.
Maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan, no? Maliwanag, no? Kung walang dugo na mabuhos, hindi mapapatawad ang kasalanan. Kaya nga po kapag nagkasala ang bansang Israel, kukuha sila ng tupa at yung dugo ng tupa, yun yung nabuhos sa paglilinis ang kanilang kasalanan. At ngayon sa ating panahon, ang dugo ni Jesus Christ na nabuhos sa Kalbaryo ay sapat para tayo, mga kapatid, ay malinis sa kasalanan. Sapagkat lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng ating Panginoong Kristo. Maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kung walang mabuhos ng dugo, walang solusyon ang kasalanan. Ganun lang dapat kasimple. Isang bagay lang dapat nating unawain. Kung hindi natin kinikilala ang kasalanan, hindi natin kinikilala ang kautusan. Para makilala natin tayo nagkakasala, ating alamin ang kautusan, mga kapatid. Kasi ang kautusan ang nagpapakilala na tayo nagkakasala. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan, sabi ni Pablo sa Korinto. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Ganun lang po kasimple. So kung tayo po ay nagkakasala, inamin natin, sapat ang dugo ng ating Panginoong Kristo na nabuhos sa Kalbaryo ng krus upang tayo mapatawad at malinis ating kasalanan. Anong gagawin natin? Tanggapin natin ang sakripisyo ni Jesus Christ sa Kalbaryo ng krus para sa ating kasalanan. Ipahayag natin sa Kanya ang ating kasalanan. At sapat ang dugo ni Kristo para sa ating kasalanan. Ayan. Kaya kapatid, wala nang makasalanan na kailangan pang mamatay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo ba yung kamatayan na tinutukoy dyan, kapatid? Ito po'y dagat-dagatang apoy. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, wala nang makasalanan mamatay kung tatanggapin natin ating Panginoon. Sapagkat mayroon ng pamalit na ibinigay para sa ating kasalanan, si Jesus Christ. Siya na umako ng ating kamatayan. Siya ay namatay at ang kanyang dugo ay sapat para sa ating mga makasalanan. So ayan, nakikita natin. Kaya sabi ni John, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan 1:9. So nakikita natin, mga kapatid, no? Ang sanctuaryo po ay mayroon po itong 2 kwarto. At 2 pangangasiwa. Pang-araw-araw na pangasiwa at may taonang pangangasiwa. Sa pang-araw-araw na pangangasiwa, kapatid, bawat pinapatay na kordero, bawat korderong handog na pinapatay ay kukuha ng konting dugo ang pari at iwisik sa kortina na naghati sa dakong kabanal-banalan. Ang dugo na iwinisik sa kortina, ito po'y kumakatawan sa tala ng ating kasalanan. Ang ating kasalanan na nalipat doon sa kortina. So kung ang kortina ay winisikan ng dugo at ang winisik na dugo doon ay kumakatawan sa tala ng ating mga kasalanan, kailangan itong lilinisin. Ayan. So makikita natin, mga kapatid, no? Lilinisin po yan sa taunang pagserbisyo. So atin titingnan, mga kapatid, mamaya, no? Atin mo nang sagutin ang tanong na ito. Ang sanctuaryo sa lupa ba ay kalarawan sa tunay sanctuaryo sa langit? Yes. Ang sanctuaryo ba sa lupa ay kalarawan sa tunay na sanctuaryo sa langit? Opo. Sapagkat ito po ay kumakatawan sa sanctuaryo sa langit. Nung ipinagawa ng Panginoon kay Moises ang sanctuaryo sa lupa, ito po ay kanyang sinabi sa Exodus 25 verse 8 at saka 29. Ito ang sinasabi. At sinabi at kanilang sabi ng Panginoon, at kanilang igagawa ako
ng isang sanktuaryo upang ako'y makapanahan sa gitna nila. Anong layunin pagpagawa ng sanktuaryo? Upang ang Diyos ay makapanahan sa kanilang kalagitnaan. Makasama nila ang Diyos. Yan. At kanilang isasagawa ako ng isang sanktuaryo. Anong layunin? Upang ako'y makatahan sa gitna nila. Sa 9, ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng mga tabernakulo, at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon, ay gayon ninyo gagawin. So, ibig sabihin kapatid, kung ano yung larawan ay pinakita ng Panginoon kay Moises sa bundok, ang sanktuaryo sa langit ay ganon ding larawan ang isasagawa niya sa sanktuaryo sa lupa. Ibig sabihin kapatid, yung sanktuaryo sa lupa, kopya ito sa tunay na sanktuaryo sa langit. Ayan, no? Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong tabernakulo, sa anyo sa lahat ng kasangkapan. Lahat ng kasangkapan dito na ginawa ni Moises sa sanktuaryo sa lupa, yun din yung kasangkapan doon sa sanktuaryo sa langit. Sapagkat yung sanktuaryo sa langit, yun po yung tunay na sanktuaryo. At yung sanktuaryo sa lupa, ay kopya lang po yun. Oh? Lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Moises. Kaya yung sanktuaryo na ginawa sa lupa, kalarawan po yun sa tunay na sanktuaryo sa langit. Okay? Maunawaan po natin. Ating pag-aralan yung sanktuaryo sa langit. Mayroon bang magtuturo sa atin, ha? Nangasiwa si Jesus Christ doon sa sanktuaryo sa langit? Sapagkat ang sanktuaryo po ay lahat ng serbisyo nito ay nagpapaaninaw sa plano ng kaligtasan, sa sakripisyo ni Jesus Christ at sa kanyang ministeryo doon sa sanktuaryo sa langit. So ating basahin kapatid, saan ba natin mabasa ang sanktuaryo sa langit? Sa Hebreo 8 verse 1 and 2. Ayan. Hanggang 4-5. Ito kapatid, ating basahin. Sabi ni Pablo, at ang kinauyan nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan ng kalangitan. Sino yung pari nito kapatid? Kung may pari dito sa sanktuaryo sa lupa, mayroong pari doon sa langit. Walang iba, ang ating Panginoon Kristo. Siya po yung nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan ng kalangitan. Oh, mayroon tayong isang pinakapunong pari. Oh, sabi sa verse 2, na ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So itong sanktuaryo na pinangasiwaan ng ating Panginoon Kristo, ito po yung tunay na tabernakulo. At ang nagtayo nito, walang iba, ang ating Panginoon. At hindi po ang tao. Ayan. So nakikita natin na si Kristo po ay nung namatay siya sa Kalbaryo ng cross at muli siyang nabuhay, umakyat siya doon sa langit. Nung pag-akyat siya, nakaupo siya sa kanan ng luklukan ng karangalan ng kalangitan. At siya po ay nagministeryo doon sa sanktuaryo sa tunay na tabernakulo. Ayan. Sabi ito sa verse 4, sapat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang maghandog ng mga kaloob at mga alay. So yung pinakapunong pari doon sa sanktuaryo sa lupa, itinalaga sila upang maghandog at mga alay, mga kaloob. Sila yung nangasiwa doon sa sanktuaryo sa lupa. Kaya't kinakailangan din naman siya magkaroon ng kanyang handog. So kung si Jesus Christ ay ang pinakapuno sa sanktuaryo sa langit, kinakailangan din naman siya na magkaroon ng kanyang handog. So ano ang kanyang inihandog, mga kapatid? Walang iba ang kanyang sarili bilang handog sa kanyang paglilingkod o pangasiwa. Bilang handog para sa kasalanan. Ayan. So dito makita natin, sa 4, kung siya ay nasa lupa, ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. So kung siya dito sa lupa noon, hindi siya pari sa anumang paraan. Bakit? Sapagkat mayroon ng mga paring naghandog ng mga kaloob
ayon sa kautusan. Kasi may kautusan kasi kapatid na ginagawa doon sa santuario. Ang tawag diyan, seremonyalo. Ayan. Kaya doon gawa ni Jesus Christ sa santuario sa langit ay nagpapatuloy. Ayan. So, ang mga pari sa lupa, sabi sa verse 5, sila naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na santuario. Kaya yung gawain ng mga pari sa lupa, yung kanilang serbisyo dito sa lupa, sa santuario na ginawa ni Moises, ang paglilingkod na yon na kanilang ginagawa ay anyo at anino ng makalangit na santuario na tumuturo sa serbisyo na ginawa ng Panginoong Kristo doon sa santuario sa langit. Naunawaan natin, anyo at anino ng makalangit na santuario. At ang lingkod doon si Jesus Christ, sabi dito, sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Sabi ng Panginoon kay Moises, tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Kaya yung ginawang sanktuaryo ay huwaran po yung kapatid sa original na sanktuaryo doon sa sanktuaryo sa langit. At doon ang ating Panginoon nangasiwa bilang pinakapunong pari. Ayan. Naunawaan na natin, Ang sanctuary sa lupa, Hebreo 9, verse 2 hanggang 7. Sabi dito, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroon ng kandelero, at ng dulang, at ng tinapay na handog, na siyang tinatawag na dakong banal. Ito yung sanctuary sa lupa. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinawag na kabanal-banalang dako. Ayan. Kabanal-banalang dako. Sa likod yan, na may isang gintong dambana ng kamangyan. At ang kaba ng tipan na ang paligid ay nabalutan ng ginto, na siyang kinaroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana, at ang tungkod ni Aaron na namulaklak, at ang dalawang tapyas na bato ng tipan. Ito po yung kabanal-banalang dako. Naroon po yan. Natin pinag-aralan. Okay? Ayan. Sa verse 5. At sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na lumililim sa luklukan ng awa. Ating pinag-aralan, di ba? Dalawang anghel na nakatakip doon sa takip ng kaba ng tipan. Lumililim siya sa luklukan ng awa. Ito yung kerubin, dalawang kerubin. Na mga bagay na ito ay hindi namin sinasabi ngayon na nag-iisa, sabi ni Pablo. Sa 6, pagkatapos ng sa 6, pagkatapos makagawa ng ganitong paghahanda, ang mga pari ay patuloy na pumapasok sa unang tabernakulo upang gawin ang kanilang katungkulan sa paglilingkod. Kaya nga mga kapatid, sa unang tabernakulo, yung tinatawag na banal na dako, doon nangangasiwa ang pari. Pumapasok siya at nangangasiwa doon. Upang gawin ang kanilang katungkulan sa paglilingkod. Yung mga handog na inihandog sa umaga at sa hapon, ang doon sila gumagawa, doon ang kanilang tungkulin. Okay? Sa 7, subalit sa ikalawa, ay nag-iisang pumapasok ang pinakapunong pari. Ayan. Ito po yung serbisyo, taon ng serbisyo. Minsan sa isang taon, na may dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanan na nagawa ng di sinasadya ng taong bayan. So, bago papasok ang pinakapunong pari doon sa banal na dako, kabanal-banalang dako sa ikalawang kwarto, ito ipapasok minsan sa isang taon. Mayroon siyang dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili. Kasi mga batid, ito po'y kailangan. Ang papari papasok doon, kailangan mapatawad ang kanyang kasalanan. Matudo? At ang kasalanan na nagawa ng di sinasadya ng taong bayan. Ito'y ginagawa minsan sa isang taon. Kaya mga batid, ito po yung tabernakulo. Dalawang pangasiwa, at ang araw-araw ng pangasiwa, at ang taon ng pangasiwa. Ayan. Alam mga batid, na aking ulitin, sa araw-araw ng pangasiwa, batid, bakit kailangan linisin ang kortena? Kasi po,
bawat pinapatay na kordero, ang kanilang dugo, kapatid, ay iwinisik ng pari doon sa kortina. At kapag umabot na itong 1 taon, tiyak na sobrang baho na ng kortina. So, kailangan itong linisin. At ang paglinis na ito, taunang ginagawa. Ayan. Ayan, taunang ginagawa. At ang paglinis na ito, tinatawag itong paglinis ng sanktuaryo. Lahat ng nakatala, lahat ng dugo na iwinisik doon sa kortina, kailangan itong linisin. At ang dugong iyon na nawisik doon sa kortina, kumakatawan ito sa tala ng kasalanan. Bawat 1 taon ay nililinis ang tala ng mga kasalanan na sa kortina, na kinumpisal at pinagsisihan. Ito yung mga winisik na dugo na sa kortina. Ito ay ginagawa sa araw na tinatawag na Sabat. At ang tawag dito, kapatid, Day of Atonement. Taunang paglilinis. Ang tawag po dyan ay Day of Atonement. Ayan. O paghuhukom. Ayan. Ang high priest ay papasok sa dakong kabanal-banalang dala yung dugo ng haing kordero. Yung dugo ng haing kordero, sapagkat at yun ay noon ay araw ng Day of Atonement. Kailangan niyang lagyan ng konting dugo yung gintong mercy seat. Ano po ba yung mercy seat ating pinag-aralan? Ito po yung Shekinah glory. At yung nagliliwanag doon sa kalagitnaan, doon niya iwiwisig yung konting dugo. Ay kumakatawan ito sa presensya ng Diyos. Sapagkat sa dalawang anghel na magharap, mayroon pong kumikinang doon sa kalagitnaan. Doon niya iwiwisig yung konting dugo. Ayan. Ang high priest po, ang pari, ay pinakapunong pari. Dahil pupunta sa presensya ng Diyos, kailangan ang high priest ay wala ring dungis o kasalanan. At ang lahat ng kanyang kasalanan ay kailangan napatawad na sa mga handog. Bakit, mga kapatid? Kasi kapag pumasok siya doon na mayroon siyang kasalanan, hindi na siya makakalabas. Ayan, mamamatay siya sa presensya ng Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos ay ayaw ng kasalanan. Okay? So, ayan, mga kapatid, no? Ayan. Ano naman ang nasa ilalim ng mercy seat? Alam natin ito, mga kapatid. Ito po ay 10 utos. Nasa ilalim ng kanyang luklukan. Kumakatawan, no? Na siyang sinuway ng mga kasalanan, ang 10 utos. So, nakikita natin, mga kapatid, no? Taunang pangasiwa. Ang gawain sa araw-araw na yon ay tinatawag na paglilinis sa sanktuaryo. At tinatawag ito, mga kapatid, na araw ng pagtubos. Para tubusin ang kanilang kasalanan. At ito po yung tinatawag na araw ng paghuhukom sa bansang Israel. Kaya, kapatid, ito'y taunang paglilinis sa sanktuaryo. Araw ng pagtubos at araw ng paghuhukom. So, bago ito'y ginagawa, kapatid, 10 araw bago ito ginagawa. 10 araw bago ang Day of Atonement o araw ng paghukom, ang mga pari ay hihipan ang mga tansong trumpeta. Kailangan silang hipan nila yung trumpeta upang ipahiwatig ang nalalapit na paghukom sa taong bayan. Ipaalam sa taong bayan ang nalalapit na paghukom. Kaya kapag nakarinig na ang mga Israelita ng trumpeta, narinig na nilang trumpeta, kapatid, kanilang sinusuri ang kanilang mga sarili kung ano ang nasa saloobin nila. Kanilang sinusuri ang kanilang mga sarili kung ano ang nasa saloobin nila. Kanilang inaalala ang kanilang nagawang kasalanan. At ang kasalanan kanilang pinagsisihan
at ikinumpisan. Bakit kailangan ito, mga kapatid? Sapagkat kung mayroong hindi tunay na pagsisisi at dumating ang paghukom at may kasalanan hindi napatawad, siya po ay mamamatay. Paparusahan. No? Kailangan nga po ang pagsisisi natin, mga kapatid, ay sincero. Alam niyo ba ang salitang pagsisisi? Ang pagsisisi po ay ito po'y pagtalikod sa kasalanan. Iwan ang kasalanan. Ayan. Kaya nga, kapatid, ito'y ginagawa ng bansang Israel. Kanilang sinusuri ang kanilang sarili at saloobin. Kung mayroon silang kasalanan na hindi napagsisihan, bago ang araw ng pagtubos o araw ng paghuhukom. Ito'y tinatawag na paglilinis sa sanktuaryo. So, ayan, kapatid, no? Ang kasalanan ay hindi tatayo sa ating Panginoon. No? Ayaw ng Panginoon niya. So, ayan. Ang paglilinis sa sanktuaryo sa lupa ay kumakatawan sa paglilinis sa sanktuaryo sa langit. Nakikita natin, mga kapatid, no? Ating pag-aralan. Ang araw ng paghukom na ito sa langit. Kaya ang ating propesiya na matatagpuan ay aklat ng Daniel 8 verse 14. Sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon na umaga kung magagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Ang sanktuaryo tinutukoy ito, mga kapatid, ay walang iba. Ang sanktuaryo sa langit. Araw ito ng paghukom. Ayan. So makikita natin, no? Kaya ang tanong natin, no? Kailan dumating ang paghukom nito o paglinis sa sanktuaryo sa langit? Kailan? So, ating pag-aralan itong propesiya na 2,300 days. At sa pag-aaral ng propesiya, mga kapatid, ang 2,300 days ay tumuturo ito sa 2,300 years. Ayan. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sa pag-aaral ng propesiya, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Yan po yung susi ng prinsipyo sa propesiya sa pag-aral sa prinsipyo sa lupa. Ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Sabi si Ezekiel 4 verse 6, bawat araw ay katumbas ng isang taon. Sa Numbers 14:34, sa bawat araw ay isang taon. Kaya nga po, ang araw sa paghuhula ng isang araw ay katumbas ng literal na isang taon. Kaya yung 2,300 days ay 2,300 years. Ayan. So, nung makita ni Daniel ang pangitaang ito ang sabi reaction ni Daniel sa kanyang sarili. Sa Daniel 8 verse 15, sabi niya dito, at nangyari nang ako sa mga tuwid bagay, akong si Daniel ay makakita ng pangitain. Nung makita niya ang pangitain ito tungkol sa 2,300 years, sabi niya, pinagsikapan ko itong maunawaan. So, pinagsikapan niya maunawaan. At narito nakatayo sa harapan ko ang isang kawangis ng isang tao. Nung pinagsikapan niyang maunawaan, tumayo ang isang kawangis ng isang tao, si Jesus Christ. Ayan. At narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng pangpang ng ulay na tumawag at nagsabi, Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain. So, inutusan ni Jesus Christ si Gabriel. Sabi niya, Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain. Sapagkat gusto ni Daniel na maunawaan. Ayan. Sa gayon lumapit siya sa kinatayuan ko, sabi ni Daniel. At nang siya lumapit, ako'y natakot at naspasubsob. Ngunit sinabi niya sa akin, talasasin mo o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. So, ang pangitain pala, kapatid, ng 2,300 years ay ukol ito sa panahon ng kawakasan. So, makikita natin ang
katuparan ng propesiyang ito. O yan. Paano natin pag-aralan kung kailan ito nag-umpisa? So, ang propesiyang ito ay may kasagutan sa Daniel 9. Ito po yung kasagutan kung kailan ito nag-umpisa at kailan magtatapos. Kailan matupad itong paglinis sa sanktuaryo na ito. Ayan. Sa Daniel 9, 24-27. Ating basahin itong buong talatang ito, 24-27. Sabi nito, ito yung binigay ng Panginoon na magiging determine sa bansang Israel. Yan. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. So, 70 linggo, ibig sabihin 70 linggo, 70 weeks. Upang tapusin ang pagsalangsang, upang wakasan ang pagkakasala, upang linisin ang kasamaan, upang dalhan ang walang hanggang katwiran, upang tatakan ang pangitain at ang paghuhula, upang pahiran ang kabanal-banalang dako. Sa verse 24, 70 linggo. Ang 70 linggo, mapatid, ito po yung provisionary time na ibinigay ng Panginoon sa bansang Israel. Dito po ang nakasalalay ang pagiging bansang Israel. Kung sa loob ng 70 linggo, ang equivalent nito, mapatid, ay 490 years. Kung sa panahong ito ay hindi sila magtapat sa Panginoon, ay itatakwil sila ng Panginoon. Sapagkat ang layunin ay upang tapusin ang pagsalangsang. Kasi po sila hindi tapat. At upang wakasan ang pagkakasala. Ilang taon? 490 years. Upang linisin ang kasamaan, upang dalhan ang walang hanggang katwiran, upang tatakan ang pangitain at paghuhula, upang pahiran ang kabanalan. So, kailan ito mag-umpisa? Kailan mag-umpisa ang pagbilang nito? Ng propesiya ng 490 years at yung 2,300 years. Ayan. Sa verse 8, ito, iyong ang talastasin at bulayin. Sa verse 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. So, mayroon pong ipapalabas na utos na na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahirang prinsipe unto the Messiah the Prince. Magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayong muli. So, mula sa paglabas ng utos, na itayo muli ang Jerusalem, dating ang Messiah, yan, sa pinahirang prinsipe. Paano ito bilangin? 70 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo na muli. Nalangsangan ng kuta sa mga katuwid bagay sa panahon ng kapagapagan. So, mga batid, ang pagbilang po dito, batid, ay mag-umpisa sa 62 sanlinggo. Sapagkat ang 70 sanlinggo, ito po yung pasimula na inutusan ni Cyrus na pasimulan itayo ang Jerusalem. Siya yung unang nagpasya. Palabas ng utos na itayo ang Jerusalem. Sapagkat sila nalipin sa Babylonia. Nung nalipin sila sa Babylonia sa loob ng 70 years, si Daniel ay nanalangin sa aklat ng Daniel kung ano ang magiging kapalaran ng bansang Israel. Kasi sila ay nalipin sa Babylonia dahil sa kanilang pagsalangsang sa Panginoon. Dahil sa kanilang pagsuway. Kaya nung matapos ng 70 weeks o 70 years na pagkalipin, nanalangin si Daniel at ibinigay ang kasagutan ng panalangin ni Daniel itong 490 years. At itong 62 sanlinggo, ito tumuturo sa 483 years pagdating ni Messiah. Kaya nung bumalik sila sa Jerusalem para itayo ang Jerusalem, ang unang nagpalabas ng utos, si Cyrus. Subalit, nagkaroon ng kaguluhan sa pagtatayo. Ang katuparan ng pagpalabas ng utos
ay sa panahon ni Artaxerxes. Pagkatapos ng 7 taon, doon ipinalabas ni Artaxerxes na itayo na ang Jerusalem. Sapagkat sa panahong iyon, malapit na matayo ang Jerusalem, subalit natigil. Kaya pagpatuloy na pagpatayo, si Artaxerxes, nagpalabas siya ng utos na itayo muli ang Jerusalem. At anong pitsa yung mapatid? Ayan. Ito po ang pitsa 457 BC. Matatagpuan po yan sa Ezra 7:11-26. Muling ipinalabas ni Artaxerxes na itayo muli ang Jerusalem, ipagpatuloy. At yung 457 BC ay naitayo ng tuluyan ang Jerusalem. Ayan. Kaya dito magbibilang, no? Sabi dito, iyong mga talaslasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos ni isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahirang prinsipe, magiging 7 sanlinggo. At 62 sanlinggo, ito'y matatayo muli. So, natayo, no? Kaya ito, ayan, sa 26, pagkatapos ng 62 sanlinggo, mahiwalay ang pinahiran at mawalang anuman. Bakit mga kapatid? Kasi nung 62 sanlinggo, ito po yung pagdating ng Misaya. Sa pinahirang prinsipe. Kailan si Jesus Christ pinahiran? 27 AD. Ayan. Kaya nung pagdating ni Jesus Christ, 27 AD, siya'y nabautismuhan at bumaba ang banal na espiritu sa kanya. Kaya siya po yung pinahirang prinsipe. 27 AD. Ayan. At pagkatapos ng 62 sanlinggo, pagkatapos ng 27 AD, mahiwalay ang pinhiran at mawalang anuman. Kailan ito? 31 AD. Sa kalahati ng sanlinggo. Pagtibayan niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang mga alay. Kaya nga po, si Jesus Christ yung alay. Kung sa bansang Israel noon, ay pag nagkakasala sila, kailangan silang kumuha ng isang tupa, kordero, para solusyon sa kanilang kasalanan. At ang yung tupang iyon, papatayin at ialay, susunugin doon sa dambana. Burnt offering. At yun ay tumuturo sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi dito, at patibayan niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo. Mayroong sanlinggo. At sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang ahayin at alay. Kaya wala na pong alay sa panahon natin ngayon, mapatid. Kailan ito natigil? Noong 31 AD. Si Jesus Christ na po ang katuparan sa tupa na inihandog. Sapagkat siya yung alay para sa ating kasalanan. Kaya wala na pong alay na tupa sa ating panahon. Sa panahon pa man ng 31 AD. Alam niyo mga kapatid, nung ipinako si Jesus Christ sa Kalbaryo ng cross, nung pagkamatay niya mga kapatid, napanood niyo sa palabas, biglang nagdilim. At yung tabing sa templo, doon sa templo sa Jerusalem, nahati po ito. Ang ibig sabihin mga kapatid, kanyang pinatigil ang ahayin at ang alay. Wala na pong alay. Sapagkat si Kristo na po ang alay para sa ating mga kasalanan. Kaya ito mga kapatid, no? Kung tayo po ay naniniwalang may nagkakasala at ating kinikilala na tayo magkasalanan, mayroon na po tayong kordero para sa ating kasalanan. Hindi mo na kailangan kumuha ng isang tupa para ang tupang iyon magbayad ng iyong kasalanan. Wala nang iba. Ang tupa na kailangan mo ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat siya na po ang kordero para sa ating kasalanan. Sapat po ang kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo ng cross para sa kabayaran ng ating kasalanan. Kaya nga sa Hebreo 9, verse 2, maliban sa pagbuhos ng dugo ay walang katawaran. Kaya nga po ang dugo ni Kristo ay sapat para sa ating kasalanan.
tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano man kalaki ating kasalanan, mga kapatid, kaya patawarin ng Panginoon. Ayan, no? Kaya, mula kailan ito didekre? 457 BC. Ito po yung diagram. Ipinalabas ang utos na itayo muli ang Jerusalem noong 457 BC. At noong 27 AD, si Jesus Christ ay nabautismuhan. At yung 490 years, ang katuparan noon ay 34 AD. At sa kalagitnaan ng 34 AD at 27 AD ay 31 AD. Si Jesus Christ sa 31 AD, siya po yung namatay sa kalbaryo ng cross. Pinatigil niya ang hain at alay. At yung katuparan ng provisionary time sa bansang Israel noong 490 years ay 34 AD. Ayan. Nung ipinangaral ni Esteban ang tungkol sa ating Panginoong Kristo sa mga leader sa iglesia, sa mga pare at sa mga tatanda doon, na si Jesus Christ yung tinuturo sa mga propesiya, sa mga awit, sa mga propeta, at sa sulat ni Moises. Subalit itong mga leader sa iglesia, si Esteban na nangaral tungkol kay Jesus Christ at sa kanyang kapagkabuhay na magmuli, kanilang itinakwil. Binagbabato nila si Esteban hanggang sa namatay. Kaya nandun din po si Apostol Pablo sa panahong iyon. Kasama siyang humatol para patayin si Esteban. Kaya kapatid, yung 490 years, katuparan noon, 34 AD. Nag-close provision po ang bansang Israel. At ang ebanghelyo na sila dapat magdadala ay ibinigay sa mga hintil. At sa ating panahon ngayon, tayo na tumanggap sa ating Panginoong Kristo, tinatawag tayo na mga spiritual Israel. Sapagkat ipinangaral ang ebanghelyo sa mga hintil. Ayan, mga batid. So, nakikita natin, batid, no? At ang katuparan ng 2,300 years ay 1844. Yan po ang katuparan. Mula 457 BC, ang katuparan po yan ay 1844. Yan po yung sanktuaryo sa paglinis sa langit. Alam niyo, kapatid, itong 1844, pinag-aralan po ito ni William Miller. Tinatawag itong The Great Disappointment. Sapagkat sa panahon ni William Miller, pinag-aralan niya ang Daniel 8 verse 14 na si Jesus Christ, ang katuparan ng Daniel 8:14 ay 1844. Noong 1844, ipinangaral niya na si Jesus Christ ay darating sa 1844, October 22. Ayan. Kaya nangaral siya na si Jesus Christ ay darating noong 1844. Sapagkat ang pagkaunawa ni William Miller noong 1844, ang pagdating ni Jesus Christ, ang sanktuaryo yung tinutukoy sa Daniel 8 verse 14 ay ang sanktuaryo ng sanlibutan ito. Kaya ipinangaral niya na sa pagdating ng ating Panginoong Kristo noong 1844, ang sanlibutan ay lilinisin na ito sa pamagitan ng apoy sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya tinatawag itong The Great Disappointment. Ayan. Subalit, sa kanilang pag-iintay, na darating ang Panginoon sa 1844, ang kanilang ginawa, lahat ng kanilang pag-aari ay kanilang pinagbibinta dahil hindi na mapakinabangan. Dahil alam nila, darating na si Jesus Christ ng 1844. Subalit noong October 22, inintay nila ang kinabukasan, subalit walang nangyari ng pagdating ng Panginoon. Hindi dumating si Jesus Christ noong 1844, October 22. Kaya tinatawag itong The Great Disappointment. At nung pinag-aralan ng ating mga pioneers, katulad nila Ellen G. White, ito'y napatunayan ng sanktuaryo na sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 8, ang sanktuaryo sa langit ay yung pala
ang nililinis doon. Tumuturo ang 1844 na ang paglilinis nito ay ang sanktuaryo sa langit. Kaya kapatid, ang araw ng paghuhukom na sinabi ng aklat na Apokalipsis 14, na sinabi ng malakas na tinig sa 7, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalutian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghukom. Kailan dumating ang paghukom nito? Dumating ito noong 1844. Sapagkat si Jesus Christ, nung umakyat ito sa lupa, papunta sa langit, ang una niyang pinasukan, yung banal na dako. Kaya noong 1844, pumasok siya sa kabanal-banalang dako upang isagawa ang paglilinis sa sanktuaryo. Ito po ay araw ng paghukom noong 1844. Sa langit po ito, matid. 1844, si Jesus Christ ay pumasok sa sanktuaryo sa langit upang linisin ang mga tala ng mga kasalanan. Mula sa mga patay sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon. Ang unang hinatulan ng Panginoon ay ang mga patay na sa libingan noong 1844. Paano ito hatulan ng kapatid? Sa pamagitan ng mga tala doon sa mga aklat na nakarecord doon sa mga aklat na talaan sa langit. Binubuksan ng Panginoong Kristo ang mga record ng lahat ng mananampalataya, inibestigahan at nililinis yung hindi karapat-dapat. Inaalis doon sa aklat ng talaan at nilagay doon sa aklat ng kamatayan. Ayan. Noong 1844. Kaya mayroon bang talata na magtuturo sa atin na naghukom si Jesus Christ noong 1844? Mayroon po. Sa Daniel 7 verse 9 hanggang 10, ito ang ating mababasa. Nakita ito ni Daniel. Habang ako'y nakatingin, sabi Daniel, may luklukang inilagay. So, anong purpose? Bakit naglagay ng luklukan? At sa matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot ay maputing parang niebe. At ang kanyang buhok ng kanyang ulo ay parang tag-anas na lana. At ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy. At ang mga gulong niyaon ay nagdiningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harapan niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at maka-10,000 sa na 10,000 ang nakatayo sa harapan niya. Ito po yung nangangasiwa sa paghukom ni Jesus Christ. Ito po yung mga anghel. Ang hukuman ay humanda. I-prepare ang hukuman. Ano layunin? Para sa paghuhukom. At kailan ito natupad? 1844. Ang mga aklat ay nangabuksan para hukuman ang mga taong nakasulat doon sa mga aklat. Alam nga batid, sa Biblia, mayroon pong aklat 3. Sa Apokalipsis 20 verse 12, sabi nito, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na natatayo sa harapan ng trono. Binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Kaya mga kapatid, ang paghukom na ito, ang gagamitin sa paghukom nito, ito yung nakarecord ng mga tala doon sa langit. Ang ating pangalan, ang ating mga gawa na ginawa, ay nakalagay doon sa katapat ng ating pangalan. At titignan ng Panginoon ang ating pangalan. Kung ang pangalan natin ay hindi karapat-dapat, ay tatanggalin niya doon sa aklat ng buhay at ililigay niya doon sa aklat ng kamatayan. Sapagkat ang paghuhukom nito, kapatid, ay ginagawa sa lahat ng mananampalataya ng mga patay mula sa panahon ni Adan at Eva hanggang sa ating panahon. Sinusuri ang kanilang panampalataya, ang kanilang mga record kung sila ba'y karapat-dapat. At lililinis ang lahat ng hindi karapat-dapat.
Kaya tinatawag itong araw ng paghuhukom, paglilinis sa sanktuaryo. Oh? At sino ngayon ang nangasiwa dito, kapatid? Sa paghukom na ito, na ginawa doon sa sanktuaryo sa langit. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Siya pumasok sa kabanal-banalang dako doon sa langit, sa sanktuaryo, para sa gawa ang paglilinis sa sanktuaryo. Paghatol sa mga naka-record. Okay? Kaya saan ang magtuturo sa atin na si Jesus Christ ang naghatol na ito? Sa Daniel 7:13, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas sa kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao, si Jesus Christ. At siya'y naparoon sa matanda sa araw, sa Ama. At inilapit nila siya sa harapan niya. Si Jesus Christ po ito, kapatid. Sa hukom, sa Juan 5:22, sabi ni Jesus Christ sa kanyang sarili at sa kanyang Ama. Sabi niya, ang Ama ay hindi humatol kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Kaya nga ang paghukom na ginawa doon sa sanktuaryo sa langit, sa kabanal-banalang dako, ay walang ibang nangasiwa doon, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ang tanong, ang panawagan sa aklat ng Revelation 14 verse 7, dumating ang panahon ng kanyang paghukom. At ito'y dumating noong 1844. Ang tanong po, saan magsisimula ang paghukom na ito? Sa mga hinirang ba o sama-sama? Ayan, pasok ka. Ayan. So, para ating matiyak, mga kapatid, no? Sa unang Pedro 4:17, sabi dito, dumating na ang panahon ng paghukom. At ito'y magsisimula sa bahay ng Diyos. Kaya nga po, ang paghukom na ginawa ni Jesus Christ, nagsisimula ito sa kanyang bayan. At malapit na itong ilipat sa bayan ng Diyos sa ating panahon ngayon. Kailan ito ilipat, mga kapatid? Sa National Sandilo. Gusto kong sabihin sa mga kapatid na sa Biblia mayroon pong tinatawag na probationary time sa tao. Una, sa kanyang bayan. Kapag namatay isang tao, close of probation sa kanyang bayan yon. Pangalawa, kapag inalisan na ng banal na espiritu isang tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan, mag-close probation doon. At ang pangatlo, general, mag-umpisa sa bayan ng Diyos. Kailan ito, kapatid? Malapit po yan sa atin mag-umpisa. Sa Sandilo, diyan po mag-close probation ang bayan ng Diyos. Sapagkat sa Sandilo, kapatid, ang sisigaw ng huling sigaw, yung pong nasilyuhan. Kaya, kapatid, mag-close probation mauna sa kanyang bayan. Tandaan natin ang ating paglilingkod. Dito mag-umpisa, magsarado ang kaligtasan sa bayan ng Diyos. At ang bayan ng Diyos ay walang iba, ang Seventh-day Adventist. Kaya sabi ni Pedro, dumating ang panahon ng paghukom. Kailan? 1844. At kailan ito magsisimula? At ito'y magsisimula sa bahay ng Diyos. Dito magsisimula. Ayan. Kaya, kapatid, no? Anong sabi ni Ellen G. White sa Dakilang Pag-asa sa talaan ng mga aklat? Dakilang Pag-asa, page 276. Itong sabi niya, tungkol sa 1844. Noong 1844, habang sinasamahan ng mga anghel sa langit ang ating pinakapunong pari, sabi niya, ay pumasok sa kabanal-banalang dako at do'y humarap sa presensya ng Diyos upang gawin ang huling gawain ng paglilingkod para sa kapakanan ng tao. Ayan. Para sa kapakanan ng tao. Upang isagawa ang gawain ng pagsisiyasat na paghukom at upang gumawa ng pagtubos para sa lahat ng nagpapakita ng pagiging karapat-dapat. Sino yung bibigyan ng pagtubos?
para sa lahat ng gumawa, para sa lahat ng nagpapakita ng pagiging karapat-dapat. Sila yung kabahagi sa pagtubos. Sa mga kapakinabangan nito, sa simbolong serbisyo, sabi niya dito, yung mga lumapit sa Diyos nang may pangumpisal at pagsisisi na ang kasalanan ay inilipat sa sanktuaryo sa pamagitan ng dugo ng handog pangkasalanan, ang may bahagi sa serbisyo sa araw ng pagtubos. Sino rin yung may bahagi sa araw ng pagtubos? Oh, yung gumawa ng pagtubos, yung karapat-dapat, pagiging karapat-dapat. Yung ang kanilang kasalanan na pinagsisihan ay nailipat doon sa sanktuaryo, doon sa tabing, sa pamagitan ng dugo na handog, ang may bahagi sa serbisyo ng araw ng pagtubos. Ayan. Kaya sa dakilang araw ng huling pagtubos at pagsisiyasat na paghukom, ang tanging kasong isaalang-alang ay yung mga nagsabing sila'y bayan ng Diyos. Kung sinasabi natin tayo ang bayan ng Diyos, ang tanging kasong isalang-alang ay yung nagsabing sila'y bayan ng Diyos. Sila po yung makabahagi doon sa pagtubos. Tayo ba ay kiniklaim natin na tayo ay bayan ng Diyos? Kasapagkat sa Biblia, kung tayo ng bayan ng Diyos, bakit tayo matatakot sa paghukom ng Jesus Christ? Sapagkat ang paghukom nito, sabi ni Daniel 7:22, pabor ito sa kanyang bayan. Kaya kung ikaw ay bayan ng Diyos, na kay Kristo ka, bakit ka matatakot? Subalit, ang kinakatakot lamang dito, mapatid, kung paano natin tinanggap ang kaligtasan at paano natin ipinamuhay nito. Kung hindi tayo namuhay ayon sa tinanggap nating kaligtasan, ayon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, dapat tayo matakot. Sapagkat maari mabura ang ating pangalan. Sabi dito sa Ellen G. White, habang binubuksan ang mga aklat para sa paghukom, ang buhay ng lahat ng sumampalataya kay Jesus ay masusuring muli. Kaya susuriin yung lahat ng sumampalataya mula sa panahon ni Adan, susuriin muli. Saan niya susuriin? Sa harapan ng Diyos. Umpisa sa mga unang nabuhay sa lupa, ay iniharap ng ating tagapagtanggol ang mga kaso ng bawat sumunod na henerasyon. At magtatapos ito sa mga nabubuhay. Sa atin magtatapos. At sa makasalanan sa huling sigaw. Bawat pangalan ay binabanggit, bawat kaso ay masusuring sinisiyasat. Kaya nga po, kapatid, ang ating pangalan ay bubuksan, ang ating mga record doon, binabanggit, at ang anghel ang kabahagi sa gawain ito. Ayan. Sabi nito, bawat pangalan ay binabanggit, at bawat kaso ay masuring sinisiyasat. May mga pangalang tinanggap, may mga pangalang tinanggihan. Yan. Kapag ang sino man ay may mga kasalanang pang natitira sa mga aklat ng talaan na hindi napagsisihan at hindi napatawad, ang kanilang mga pangalan ay buburahin sa aklat ng buhay. At ang tala ng kanilang mga mabuting gawa ay alisin sa aklat ng alaala ng Diyos. Yan po, kapatid, buburahin. Kaya nga po ang bansang Israel, nung marinig nilang trumpeta na lalapit na ang paghukom, kanilang sinusuri ang kanilang sarili at sinisiyasat nila ang kanilang saloobin, at inaalala nila yung kanilang kasalanang pinagsisihan at kinumpisal. Bakit? Dahil kapag mayroong kasalanan hindi na pagsisihan at tinalikuran, mga kapatid, sabi ni Ellen G. White, ang kanilang mga pangalan ay buburahin sa aklat ng buhay. At ang tala ng kanilang mabuting gawa ay alisin sa aklat ng alaala ng Diyos. Sinabi ni Ellen G. White, sinabi ng Panginoon kay Moises, ang sinumang nagkasala laban sa akin ay siya kong buburahin sa aklat ng buhay. Exodo 32:33. Ayan. Ito po yung pangyayari na si Moises ay namagitan sa bansang Israel. Ayan. Init man kayo, dire man ay.
Umano sa nako man yan. May nagtipon, wala ka naman ako, naligo naman ako. Ito lagi speakers man yan. Sige po, ano? Kasi dumating aking kuya, ayan. Ngayon po ay, ito po yung pangyayari sa panahon na si Moises ay namagitan sa bansang Israel. Sa Exodo 32:33. Sabi ni Moises, ngunit ngayon kung maari ay patawarin mo ang kanilang mga kasalanan, at kung hindi ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Sa 33, anong sagot ng Panginoon? Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, ang sinumang nagkasala laban sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ito yung pangyayari na umakyat si Moises sa bundok ng Sinai, at nung bumaba si Moises, nasumpungan niya na ang bansang Israel ay tumalikod na sa Panginoon. Sumamba sila sa guyang ginto at galit na galit si Moises. At sa panahong iyon, bumaba si Moises, tinawag ni Moises ang mga tao at hinati sa dalawang grupo. Sabi ni Moises, kung sinong panig sa Panginoon, lumapit sa akin. At sinong panig sa Diyos ang gintong iyan, manatili siya doon. At yun ay nahati, mga kapatid. At anong ginawa ni Moises sa pumanig doon sa Diyos-Diyosan? Lahat yun ay pinatay. At pagkatapos na nangyaring iyon, kinamugahan, si Moises ay lumapit sa Panginoon. Hiningi niya ng tawad itong bansang Israel na natira. Kasi sila nagkasala sa Panginoon. At ito yung pangusap na sinabi ni Moises. Kung maaari ay patawarin mo ang kanilang mga kasalanan. At kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Kahit ang sarili ni Moises, isinasakripisyo niya para maawa ang Diyos doon sa bayan na tumalikod sa Panginoon. Subalit maliwanag po ang sinabi ni Jesus Christ. Sinabi ng Panginoon, ngunit sinasabi ng Panginoon kay Moises, ang sino mang nagkakasala laban sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. So ayan, no? Makikita natin, mapatid, na ang Diyos ay patas, tapat. Pero ang Diyos ay humahatol, humuhukom. Kaya nga po, marami ang hindi naniniwala sa kautusan. Kasi, kung hindi tayo naniniwala sa kautusan, mapatid, walang hahatol ang Diyos. Wala siyang hatulan. Kasi wala man siyang pamantayan na nilabag ng tao. Bakit siya hukom? Kasi mayroon siyang hatol sa lumabag sa kanyang pamantayan. At ang kanyang pamantayan, ang kanyang kautusan. Hindi siya pwedeng humatol kung wala siyang batas na pinatupad. Kasi wala namang kasalanan ng tao. Bakit may hukom? Kasi mayroong nilabag ang tao sa kanyang kautusan. Kailangan karapatan siyang hatulan. So maliwanag, mga kapatid, ang Biblia. Seryosohin po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Gusto kong ipahayag sa inyo, mga kapatid, itong karakter at prinsipyo ng Diyos. Ang karakter at prinsipyo ng Diyos ay matatagpuan natin ito sa Exodo 34:6-7. Ayan. Ito ang sinasabi ng pahayag ni Moises tungkol sa pagkakita niya sa Panginoon. Kasi hiningi ni Moises, Panginoon, ipakita mo aking kaluwalhatian. At ito yung kanya nasaksihan sa Exodo 34:6-7. Sabi dito ni Moises, ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan. Mapagpala, hindi magagalitin, sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Ito ang Diyos, tapat siya. Mapagkaloob siya, mapagpala, at sagana sa wagas na pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggang pag-ibig. Jeremiah 30:3. Subalit, sabi sa 7, na nag-ingat ng wagas ng pag-ibig para sa libo-libo. Sino yung libo-libo dito? Yung umiibig sa kanya. Nag-iingat siya doon. Iniwagas siya ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo
na umibig sa Kanya. At itong karakter ng Diyos, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at kasalanan. Yan ang karakter ng Diyos. Mapagbiyaya, mahabagin, mapagpala, may wagas na pag-ibig, nag-iingat ng pag-ibig sa libo-libo, at nagpapatawad. Yan ang karakter ng Diyos. Ng kasamaan at ng pagsuway at ng kasalanan. Kasi ang kasalanan ay pagsuway. Sabi ng Isaias 1:8, magsiparito kayo ngayon sa itayong mga tuwira. Bagaman ang inyong kasalanan ay tila mapula, ay maging maputing parang niebe. Bagaman ito'y mapula, ay paputin ito kayang balahibo ng tupa. So, gano'n magpatawad ang Diyos. Gano'n makalaki ang ating kasalanan. Ang karakter ng Diyos magpapatawad. Pero kapatid, ang hangganan ng kanyang papatawad, kapag ang kasalanan ay umabot na sa hangganan ng kanyang kasalanan. Kaya nga po kapatid, ang pagkakasala ay may hangganan. Kasi hindi po pwede. Sabi dito, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala. Na dinadalo ang kasamaan ng mga anak. Ang dinadalo ang kasamaan ng mga magulang, ng mga anak at ng mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Yan po yung prinsipyo ng Diyos. Karakter at prinsipyo. Ang Diyos ay magpapatawad, nag-iingat ng tipan, mahabagin, wagas sa pag-ibig. Ang prinsipyo, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala. Na dinadalo ang kasamaan ng mga ama, ng mga anak, ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. So yan po ang prinsipyo ng ating Panginoon. Kaya nga po may solusyon sa ating kasalanan, ang kordero. Sapat ang dugo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Pablo, sapat akong biyaya sa iyo. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Tingnan natin yung standard ng Panginoon. Yung pag-ingat na gawin ng Panginoon. Respond ng Panginoon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Paano niya ito sasagawa? Sa Deuteronomio 7 verse 9, sabi dito, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Ang tapat na Diyos. Tapat siya. Kaya wagas tapat. Siya ay Diyos ng katapatan. Na nag-iingat ng tipan. Kung ikaw ay nakipagrelasyon ng Panginoon, iningatan niya yung tipan niya sa iyo. Na nag-iingat ng tipan at nagsasagawa ng kagandahang loob sa mga umibig sa Kanya at tumulupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. So, ganun ang prinsipyo ng Diyos at ganun ang Kanyang response sa mga umibig sa Kanya at tumatupad ng Kanyang utos. Kaya nito, hanggang sa 1,000 salinlahi. Lahat ng salinlahi na nagmamahal sa Kanya at tumutupad ng Kanyang utos, lahat ng lahing iyon, doon niya igagawad ang Kanyang kagandang loob. Iniingatan nila sila. Yan ang Diyos. Nag-iingat ng tipan at nagsasagawa ng kagandahang loob sa mga umibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. Ang pag-ibig, mga kapatid, inihayag ito sa pamamagitan ng pagtupad. Marami nagsasabi na mahal ko ang Diyos pero wala namang tinupad na utos. Kasi ang pag-ibig, ang prinsipyo ng pag-ibig ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Sapagat ang kautusan ng Diyos, ang karakter nito ay pag-ibig. Sana maunawaan natin, mga kapatid, ang ating paglilingkod. Ayan. At ang pag-ibig ay ginaganap ito, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kaya sabi dito, nag-iingat ng tipan, tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagsasagawa ng kagandahang loob sa mga umibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. Hanggang sa 1,000 salinlahi. Lahat ng henerasyon na nag-iingat na umibig sa Kanya at tumutupad ng utos, doon niya igagawad ang Kanyang kagandahang loob. Ayan. Ito, mga kapatid. Kaya nakikita natin
na ang Diyos ay ganun, mapatid. Sa ating paglilingkod, atin nawang maunawaan ang tinuturo ng banal na kasulatan. Bible tayo, mapatid, nakasentro. Ang paghukom ng Panginoon ay nagsisimula na noong 1844. Nag-umpisa ito sa kanyang bayan, mula sa mga patay. At malapit yung ililipat sa ating panahon bilang bayan ng Diyos. Kaya kapatid, no? Marami nag-iisip sa atin na ang paghukom na mangyayari ay ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Second coming. Pero gusto kong bigyan ng kalinawan ang usaping ito. Na tayo bilang Seventh-day Adventist, naghihintay tayo sa nalalapit ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. At ating unawain ito, mapatid. Ang ating talatang babasa ay matatagpuan sa Apokalipsis 22 verse 12. Sa kanyang pagdating, ang sabi ng mga tao, hukuman ng mga tao. Sa kapalan daw yung paghukom. Pero gusto kong sabihin, mapatid, bago darating si Jesus Christ, mauna po yung pagpapasya doon sa langit. Sabi dito, narito ako'y malapit nang dumating, sabi ni Jesus Christ, at aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. So, makikita natin dito, mapatid, na bago darating si Jesus Christ, bago niya dadalhin ang kanyang gantimpala, mauuna muna ang pagpapasya o paghukom niya doon sa langit. Napasyahan niya ang lahat ng kaso kung sino yung karapat-dapat bigyan ng gantimpala o bigyan ng gantimpalo. Katulad po ito ng isang teacher. Kung ikaw ay isang teacher at dumating na panahon na pag-graduation ng iyong mga estudyante, bago tatanggapin ng estudyante yung pagtayo doon sa stage para tanggapin ang kanyang reward, mauna mo na yung paghatol ng teacher. Kung sino yung karapat-dapat tatanggap ng first grading, second grading, third grading, bago ibibigay yung reward. Announcement na ikaw ay first honor, second honor. Mauna muna yung kanyang paghahatol. Kaya nga kapatid, bago darating si Jesus Christ, sabi dito, ako'y malapit nang dumating at aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan kagantihan ang bawat isa ayon sa mga gawa. Mauuna muna ang pagpapasya ni Jesus Christ doon sa trono sa langit. At pagkatapos niya mapasyahan ang bawat kaso, ikalawa yung pagdating niya. Ating pinag-aralan niya, mapatid, yung 7 huling salot. The Great Tribulation, mauna muna ang kanyang pagpapasya. Ang bayan ng Diyos ay dadaan sa Great Tribulation. Sana naunawaan natin, Ayan. Sabi ng Korinto, Kalawang Korinto 3, verse 10. Ating unawain, mapatid. Ang pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang dala, ay gantimpala na. Pero tandaan natin, mapatid, si Kristo ngayon, ay naghatol na doon sa sanctuary sa langit. Kung harap man tayo doon sa sanctuary sa langit, ang ating pong pangalan, ang hatulan ng Panginoon, doon sa sanctuary sa langit. Sa ating paglilingkod ngayon, tinatawag tayong investigative judgment. At ang nagre-record sa lahat ng ating ginagawa ay walang iba, yung laksa-laksang mga anghel na nakatayo doon sa luklukan. Sila po yung nagre-record ng ating ginagawa sa panahon natin ngayon. Kaya nga sabi dito ni Pablo sa Ikalawang Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama. Ayan, mapatid, tayong lahat ay kailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Kailangan pa ba natin pumunta doon sa hukuman ni Kristo sa sanctuary sa langit para humarap sa Panginoon? Hindi po. Yung pangalan natin, ating pamumuhay ngayon, na inatala doon sa aklat ng langit, yun po yung hahatulan ng ating Panginoon.
Ayan, mga kapatid. Oh? Kaya sabi nito, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Itong katawan natin. Kung itong mga taong ito, namuhay ito sa pagbigay kaluwalhatian sa Panginoon, tatanggap ito ng kabutihan. Gantimpala. Oh? Oh? Upang tumanggap ng bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kung mabuti, bakit hindi matatakot tayo? Ang mabuti ay pagsunod sa Panginoon. Kung masama, ay gantimpala. So, ganun lang kasimple, kapatid. Ayan, no? Sa paghukom ng ating Panginoon Kristo doon sa sanctuary sa langit, ano yung kanyang hatulan? Ang ating gawa, maging ang ating salita. Ating mga salita na ating binibigkas ay kasamang hatulan ng Panginoon. Sabi sa Matthew 12, 36-37, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binibigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mga salita ay pawalang sala ka, sa pamagitan ng iyong salita ay hatulan ka. Kaya kapatid, kung ating mga salita ay matuwid, pawalang sala tayo. Pero kung ating mga salita ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ay ituturing tayong mayroong sala. Kaya sabi dito, sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binibigkas na walang ingat. So mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Ako'y naniniwala, kapatid, na kung sino mang na kay Kristo, ang lumalabas sa kanyang bibig ay katotohanan mula kay Kristo. Kaya nga, kapatid, sa paghukom na iyan, ang ating mga salita na walang ingat na binibigkas ay haharap tayo doon sa koma. Sapagkat sa magitan ng iyong salita ay pawalang sala ka. Kung matuwid yung salita, pawalang sala ka. Pamagitan ng iyong salita ay mahatulang ka. Kaya sabi nga ni Pablo sa Roma 3:4, dapat ang ating masalita ay matuwid. Upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtugumpay ka kapag ikaw ay ahatulan, sabi niya, upang ikaw ay ariin ganap sa iyong mga salita. Anong dapat mong gawin? Upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hatulan. Dapat matuwid na mga salita. Katotohanan ng mga salita ang ating bibigkasin. Ang katulad ni Jesus Christ. Yan, mga batid. Kasi, sa magitan ng iyong salita, hatulan ka. Pawalang sala ka. Sa magitan ng iyong salita, hatulan ka. Sabi ni Pablo, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita. Anong dapat mga salita? Matuwid na mga salita. At magtagumpay ka kapag ikaw hatulan. Kapag hatulan ka, magtagumpay ka. Sapagkat, ang iyong mga salita ay katotohanan. Yan. So, sabi nga ni Santiago 2:12, gayon ang iyong salitain, gayon ang iyong gawin. Ayon sa kautusan. Yan. Gayon ang iyong salitain, gayon ang iyong gawin. Gaya ng taong hukuman sa magitan ng kautusan ng kalayaan. Kasi ang kautusan ng Panginoon, ito yung pamantayan ng kanyang paghatol. Ito ang gamitin ng Diyos para hatulan ng mga tao. At ang prinsipyo ng kautusan, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kaya, gayon ang iyong salitain, gayon ang iyong gawin. Gaya ng mga taong hukuman sa magitan ng kautusan ng kalatayan. Ang matuwid nating salita, hatulan tayo. Matuwid nating gawa, hatulan tayo. At ang gamitin dyan, ang kautusan. Kapag matuwid, managumpay tayo kapag tayo hatulan. Ayan, mapatid. So, sabi ng Roma 14:12, kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kung susulitin man tayo, mapatid, magtagumpay tayo kung ang ating mga salita at ating ginagawa ayon sa kautusan ng Panginoon. Ayan. Sabi ng Hebreo 4:13, minsan ang mga tao ay nag-isip, may ginagawa silang sekreto.
Pero isip nila, nagtatago sila sa kanilang kapwa na hindi sila magawa ng kasalanan. Pero tandaan natin mga kapatid, sa Hebreo 4 verse 13, tayong lahat ay nakikita ng Diyos. Wala po tayong itatago. Sa pagsusulit na yan, na Ginoon Diyos ka sa langit, hayag po tayong lahat. Sabi ng Hebreo, at walang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mata niyaong ating pagsusulitan. So tayo po ay hayag sa harapan ng ating Panginoon. Wala po tayong itatago. Sa mga ngaral o kawikaa, Ecclesiastes 12:13, 14, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkol ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ano man yung ginawang sekreto, dadalhin ng Diyos yan sa katulan. At kapag napatunayan na tayo ay may kasalanan, sa pagsusulit na ito, sabi ng Panginoon, hindi niya ituturing na walang sala ang sino mang may sala. Ayan, mabatid. So, tayo bilang Seventh-day Adventist, ito po yung ating paghandaan sa ating paglilingkod. Na makita sa ating gawa at mga salita ang katotohanan ng ating Panginoon Kristo. Sabi ni Ellen G. White sa Last Day Events, page 47. Sabi niya, hatulan sa liwanag na ipinakaloob. Tayo po, mabatid, ay hatulan sa liwanag na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga, mabatid, kung anong liwanag ibinigay sa atin, gagamitin tayo sa liwanag niyon na ibinigay sa atin. Sabi dito, sa mga timbangan ng sanktuaryo, ang Seventh-day Adventist Church ay titimbangin. Siya ay hatulan sa mga karapatan at bintahing kanyang tinaglay. Kung ang kanyang espiritual na karanasan ay hindi katugma sa mga bintahe na walang sukat na halaga, ay pinagkaloob ni Kristo. Kung ang mga pagpapalang na ibigay ay hindi napaging marapat sa Kanya, sa gawaing ipinagkatiwala sa Kanya ay ihayag ang hatol na sumpungang kulang. Kaya kapatid, dapat hindi tayo masumpungang kulang. Si liwanag na ipinagkaloob, mga pagkataong na ibigay, siya ay hahatulan. Ulitin ko sa liwanag na ipinagkaloob, mga pagkakataong na ibigay, siya ay hahatulan. Ayon sa liwanag na ibinigay sa atin, gagawa ang banal na Espiritu sa atin. Sapagkat ang pagtupad sa kautusan ay hindi tumatupad sa pamagitan ng sarili, sa pamagitan ng panguna ng banal na Espiritu. Kung anong binigay na liwanag sa atin, gagamitin tayo ng banal na Espiritu ayon sa liwanag na atin na tinaglay. Maliban, kung mayroon tayong liwanag na taglay, hindi natin ginamit ito. Hindi tayo gagamitin ng banal na Espiritu. Ayan mga kapatid. Sa awit 62 verse 9, itong mga taong namumuhay sa kasinungalingan, anong sabi dito? Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan at ang mga taong may mataas na kalagayan ay namuhay sa kasinungalingan. Sa mga timbangan sila'y sasampa. Sa mga timbangan ay sasampa sila. Silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. So walang kabuluhan ang isang taong namumuhay sa kasinungalingan. Ano man ang kalagayan natin sa libutang ito, mataas man tayo, mababa, tayong lahat ay sasampa sa timbangan ng Panginoon sa paghuhukom. At kapag napasyahan tayo sa hukumang iyan, nakulang, sabi dito, sila'y magkakasama na lalong magaan sa walang kabuluhan. So mga kapatid, sabi ng Kawikaan 21 verse 2, bawat lakad ng tao
ay matuwid sa kanyang mga mata. Bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mata. Totoo po yan. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Ayan. Kaya nga po, kung tayo titimbangin, kung tayo namumuhay, dapat ayon sa kautusan ng Panginoon. Ayan, no? Maraming nagsasabi na kung sila ay gumawa ng kasalanan, ay hindi naman ito nalalaman. At tinatanggihan pa nila ito. Oh? At kanilang sinasabi, hindi namin ito ginagawa. At piling ng mga tao na sila gumagawa ng kasalanan ay hindi nalalaman ng Diyos. Oh? Tandaan natin, ha? Sabi ito, bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Ang ating puso, kung tapat ito sa Panginoon, o hindi tapat, titimbangin ng Panginoon. Kung hindi natin kinikilala ang kasalanan, anong sabi ni Solomon sa Kawikaan 24, verse 12? Kung iyong sinasabi, narito, hindi kami nakakaalam nito. Sabi ni Solomon, hindi ba niya alam na tumitimbang ng mga puso? Hindi ba alam ng Diyos ang ating ginagawa na siya tumitimbang ng puso? At siyang nag-iingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Lahat ng ating ginagawa, alam ng Diyos. At hindi ba niya gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang magawa? Ito pinabasa natin sa Kawikaan 24 verse 12. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. At ang ating puso ay tinitimbang kung ito po ay sa Panginoon o hindi. Sapagkat ang puso, mapatid, sabi ng Jeremiah 7 verse 9, ay mandaray sa liit ng bagay. At sino kaunawa? Kung mandaray ating puso, dapat ibigay natin sa Panginoon. Yan. Sa 1 Juan 3:20, sapagkat kung hinatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kung ang Diyos ay dakila kaysa ating puso, at alam niya ang lahat ng bagay, kung tayo po ay mayroong ginawang mali, at ang puso natin ay nagsabi, mali yan, at hindi natin sinasabi, hindi natin pinagsisihan, feeling natin na hindi alam ng Diyos. Anumang pagkakamali yan, anumang kasalanan na paglawag sa kanyang kautusan, anumang kasalanan na mali yan sa ating puso, ayan, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. At nalalaman niya ang lahat ng bagay. Wala po tayong itatago. So, ayan, mabatid, no? Mag-ingat tayo sa ating paglilingkod. Ayan. Kaya nga po, ito po yung sulat ni Ellen G. White sa Dakilang Pag-asa 28, Pagharap sa Talaan ng Buhay. Ang sabi ni Ellen G. White, kaya't maging handa kayo sapagat hindi nyo nalaman kung kailan darating ang Panginoon ng buhay. Baka bigla niyang pagdating ay matagpuan kayong natutulog. Sabi niya dito, binanggit niya itong Mark 13:35-36. Sabi ni Ellen G. White, mapanganib ang kalagayan ng mga taong dahil napapagod na sa kanilang pagbabantay o paghahanda. Pagpagod na ang paghanda, sabi niya, mapanganib daw yun, ay bumaling sa pang-akit ng sanlibutan. Habang ang mga tao ay mahilig sa pagninegosyo ay Habang ang mga taong mahilig sa negosyo ay gumon sa paghangad ng kita. Habang ang mahilig sa kalayawan ay nagpakasasa. Baka sa oras ng iyan ay bibigkasin ng hukom ng buong lupa ang sentensyang, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang kulang. Daniel 5 verse 27. Ito po ang sinasabi ni Ellen G. White. Ayan. Kaya kapatid, so sa ating paglilingkod ay hindi po tayo
nagkuro-kuro sa ating pag-aaral. Bakit natin ito pinag-aralan, mapatid? Para makita po natin yung prinsipyo at karakter ng Diyos sa ating paglilingkod. Ayan. Sapagkat ang Diyos ay dumating na po ang kanyang paghatol. Kung siya ay naghatol, ayan. Ano ang nais niya makita sa ating buhay? Dapat tayo masumpungan at tapat. Tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat hindi niya ring sala ang sino mang may sala. So, ang kautusan ang gagamitin ng Diyos sa kanyang paghatol. Alam mo, batid, ito po yung sinabi ni Job tungkol sa kanyang sarili. Ayan, sa kanyang katapatan sa Panginoon. Kaya niya magpatimbang. Kung titimbangin siya sa matuwid na titimbangan, sabi niya, magpatimbang sa kanyang sarili. Mababasa natin sa aklat ng Job, sabi ni Job sa kanyang sarili. Sa Job 31:6 verse 9. Sa Job 31:6-7. Sabi niya, timbangin ako sa matuwid na timbangan upang mabatid ng Diyos ang aking pagtatapat. Magpatimbang si Job sa matuwid na timbangan upang mabatid ng Diyos ang aking pagtatapat. Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata. At kung ano ang dongis ay kumapit sa aking kamay. So magpapatimbang siya kung may dongis siya. Ayan. Ganon siya, mapatid. Lumalakad siya sa, timbangin ako sa matuwid na timbangan upang mabatid ng Diyos ang aking pagtatapat. Kung may hakbang bang lumiko sa daan ko, hindi siya lumiko sa daan, Ang kanyang mata ay hindi, ang aking puso ay hindi lumakad ayon sa aking mata. So yung mga nasa ng kanyang mata ay hindi na sinusunod kapag ang nasang ito ay mahiwalay sa Panginoon. Kung anong mga dungis ay kumapit sa aking kamay, ang kanyang kamay, ang kanyang gawa ay matuwid sa harapan ng Diyos. Ang kanyang mata, ang kanyang dinadaanan, ang kanyang mata, ang kanyang kamay. Ang kamay, kumakatawan ito sa ating mga gawa. Ang mata, kumakatawan sa ating nakikita. Ang daan ay kumakatawan sa itong pamumuhay. Kaya si Job nagpapatimbang siya. Bakit gano'n lang siya? Bakit gano'n na lang ang tiwala ni Job sa kanyang sariling katapatan sa Panginoon? Sabi ng Job 23:10, 11, 12. Sabi ni Job sa kanyang sarili, ngunit nalaman niya ang daang aking nilakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. So ito yung kanyang pahayag sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang hakbang. Ang kanyang daan ay aking iniingatan at hindi ako lumiko. Saan siya hindi lumiko? Sabi niya, sa 12, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig na higit kaysa aking kailangang pagkain. So ganun, kaya nga sabi ni David, di ba? Sa Psalms 119 verse 11, iningatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang ako'y huwag magkasala. So, ganun lang po, kapatid. Katulad ni Job, ito nawa ang ating abutin sa ating paglilingkod. Kaya niya magpatimbang sa timbangan ng Panginoon. Matuwid na timbangan. Bakit? Sapagkat siya ay lumakad sa pagtatapat. At paano siya lumakad sa pagtatapat? Sa mga utos ng Diyos at kanyang mga salita. So nawa, mapatid, ang ating napakinggang mensahe. Ito po ay maghatid sa atin sa pagsalubong sa ating mahal na Panginoon.
Akin pong hangarin na ang ating Panginoon ay dumating na ang kanyang paghatol noong 1844. Kaya nga ang sabi ng mensahe ng unang anghel, panawagan, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalutian sa Kanya, sapagkat dumating ang kanyang paghukom. Dumating na. Kailan dumating? 1844. Kaya ang panawagan niya, sambahin ninyo ang gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Sapagkat kung matapos ang kanyang paghukom at hindi natin tinugon ang panawagan ng pagsamba, mga kapatid, mag-ingat tayo, no? Gusto ng Panginoon, masumpungan tayo kagaya ni Job. Nagtapat. Sabi ni Pedro sa ikalawang Pedro 3, 14. Sa ating paghintay, nais ng Panginoon na masumpungan tayong walang dungis, walang kapintasan sa kanyang harapan. Sabi ni Pablo sa ikalawang Timoteo 6:14, na ingatan mong utos na walang dungis, walang kapintasan sa kanyang pagdating. Nawa, mapatid, ang mensaheng ito na mula sa Biblia ng Panginoon, sa kanyang banal na kasulatan, ang ating pamantayan, ay masumpungan tayo ayon sa nakasulat dito. Ito po yung aking pinapanalangin sa bawat isa na nakikinig sa mensaheng ito. Sa ating pagtatapos, tayo po ay tatapusin po natin ito sa panalangin. Pasalamat sa ating Panginoon sa mensahe na ating napakinggan. Tayo manalangin. Dakila ka, O Diyos, at mapagpatawad, mahabagin, at mapagbiyaya, sagana sa wagas na pag-ibig. Maraming salamat, O Diyos, sa katotohanan na aming napakinggan ngayon. Ito nawa, Panginoon, ay maghatid sa amin sa pagsalubong sa iyo. Sapagkat, Panginoon, nalaman namin ang iyong paghatol sa sanctuary sa langit. At bago ka dumating, Panginoon, mauna ang iyong pagpapasya. Dakilang Diyos, tulungan kami ng iyong banal na Espiritu. Ibuhos mo, Panginoon, ang banal na Espiritu sa amin. Palakarin mo kami sa iyong mga daan upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat. Susunod kami, Panginoon, sa mensahe ng iyong sa sinabi ng iyong banal na Espiritu. Katulad ng sinabi mo, kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyo pamagatigasin ang iyong mga puso. Dakilang Diyos, tulungan mo po ang bawat isa na makarinig ng mensaheng ito, hindi lamang sa iyong iglesia, kundi sa lahat ng mga tao. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mensahe mong ito, ang iyong mga salita, sa kapangyarihan at pangunan ng iyong banal na Espiritu. Dinggin mo po ang aking panalangin, ito po yung aking hinihiling, sa iyong pangalan na iyong ipinagkaloob sa sangkatauhan na sugat namin kakaligtas, ang pangalang Jesucristo. Amen. Salamat, mga kapatid.